So try kong i-on yung electric fan para mapansin nyo kung paano siya umikot. Ayan. So try kong i-on siya guys. So napansin ko dito, ayan. So maandar naman yung electric fan guys. Pero ang problema niya is mahina talaga yung ikot niya. So hello mga idol, welcome back sa ating channel, Life Goes On version 2. Nandito na naman tayo sa ating reaction video. So for today's video mga idol ay panonoorin natin ang isang video na manggagaling kay Kuya J Tech, no? Kuya J Tech na isang magaling na technician, electronic technician na nakita natin dito sa YouTube, no? So, bago yan mga idol, papasalamat ako sa inyo. Happy 23,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo na binigyan nyo ako ng ganyan kataas na subscribers and followers and views, no? So, salamat sa inyo. Muli ako'y natutuwa kasi patuloy-tuloy lang tayo sa pagbablog ng mga magagandang pwedeng nating i-share sa ating mga manonood. So, ngayon may i-share ako sa inyo na ganitong klaseng problema or issue. Halimbawa, nasira ang electric fan nyo. Kung kaya nyo naman i-DIY or do it yourself, pwede nyo itong gawin. So, bago yung mga idol, please subscribe my channel sa ating YouTube, Life Goes On Bito, or hashtag Life Goes On Bito sa mga bawat video natin. Mag-comment lang kayo dyan. Magkakaroon kayo ng 100 pesos. Kasi hanapin ko dyan kung sino talaga willing na magkaroon ng 100 araw-araw via GCash, no? So sa itong website www.lifegoeson.biz, puntahan nyo. Tapos itong ating Facebook, nandyan lang ako mga idol para sumuporta sa inyo sa mga bagay na halimbawa gusto nyo tayo ay araw-araw nagbablog at napapanood nyo ako dito sa ating channel. So ngayon mga idol, panoorin na natin itong reaction video na manggagaling kay Kuya J Tech, no? Sa mga gusto dyan maglaro, iligay ko yung link description ko dyan ng Soler. Meron tayong bagong app na Soler, maganda dyan. Online pagkakitaan nyo, okay? Pwede kayo dyan mag-agent or player, okay? So yan, mga gamers, panoorin na natin. Yung pinakamataas na nakuna natin ng resistance. So itong number 1, ayan. O yan, so putulin ko mga idol, no? Nakita niya nag-count siya ng resistance dun sa mga winding, tapos i-dreno niya or drenowing niya, naggawa siya ng diagram. Okay, forward ko sa unahan. So ito ang electric pan na kanyang gagawin. Siyang umikot. Ayan, so kahit naka-speed 2 na tayo, so mahina pa rin yung ikot niya. So try kong i-on yung electric fan para mapansin nyo kung paano siya umikot. Ayan. So try kong i-on siya guys. So napansin ko dito, ayan. So maandar naman yung electric fan guys. Pero ang problema niya is mahina talaga yung ikot niya. So kahit ilagay ko siya sa number 2 ay mahina pa rin. Ayan. So ito yung napansin ko guys nung dinala ito nung may-ari. Ayan, so napansin ko na ginawa na pala ito. So nirepair na yung electric fan na ito. So hindi ko alam kung paano niya ginawa yung tapping niya sa likurang bahagi. Pero napansin ko lang na nire-repair na ito at yun, kung makikita nyo, ayan, focus natin konti. So ayan mga idol, pinokos niya, no? Wala yung takip yun, sa harap tsaka sa likod, tinanggal niya muna. Tapos ang pinakita niya dito, pati yung takip ng motor, pansin nyo wala na rin siyang rotator, oh. Yung takip ng rotation dito tinanggal, no? Nandito yung capacitor, yung winding ng motor.
No, dito mga idol, titingnan natin kung paano niya sinukat yung resistance ng pag-rewind nitong motor na ito, no? Kasi yan, sabi niya dito, umiinit daw ang motor, no? Umiinit yung motor pag tumatagal. Tapos yung 1 and 2 and 3 magkakapareho lang ng ikot, mahina. Okay? So, kung titingnan niyo mga idol, ang kanyang ginamit na LC ay banana type na, ibig sabihin mas mabilis ang dapat ang takbo niyan or yung ikot kaysa dun sa common na hindi banana type, no? Kasi mas malakas ang ikot ng banana type na ganitong LC. So mapansin nyo guys, ayan, so yung tali niya bagong bago, ayan, and then bago rin yung lugtungan ng kapasitor. So ito yung issue niya, kapag pinagana natin siya, pinaandar natin siya, so yung speed 1 niya ay mahina. At isa pang problema guys na napansin ko dito, habang pinapaandar ko siya, mga 10 minutes to 15 minutes, ay sobrang init na yung winding niya. Yan, so yun ang pinagtataka ko kung bakit ang bilis niyang uminit. So kakalasin ko muna tong motor niya guys. Yan, so putulin ko na lang diretso itong wire niya. So ibig sabihin, yung pagputol niya mga idol ay ibig sabihin gagawan niya ng panibagong connection, no? So ang iba kasi nito talaga mga idol, nire-rewind lang tong motor. Nung nakuinan dun sa Maynila dati, ang ginagawa ko dyan mga idol, pinuputol ko yung motor, tapos nabili ako sa raon ng mga tanso, no? Yung mga tansong ganyan, mura lang yan. Siguro ang winding niyan is 150 to 180 pesos lang, no? So tansyahin nyo mga idol na kung halimbawa makikita nyo na mas mamamahalan kayo doon, yung lalo na yung mga customer, ay wag nyo nang pabili ng motor, pabili nyo na lang ng bago. Depende yan sa customer kung ano ang gusto nila. But Mirpac, yan nga ang nasabi ko sa inyo, na mas maganda kung makakatipid na hindi naman quality ang pagkagawa, no? Kasi minsan marami talaga mga paragawa na minsan katulad kong paragawa na pag ilang linggo lang ay balik na naman sa dati ang kanyang sira. Kasi sa tingin ko mali yung tapping sa winding, kaya ganun ang problema niya. So gagawin natin guys is i-retap natin to para masolusyonan natin yung problema niya na mahinang umikot. Oy, subscribe nyo si Kuya J Technology, ha? Kasi maganda ang kanyang mga gawa nito. Magaling na technician to mga idol. Nire-recommend ako sa inyo. At saka ang bilis niyang uminit. Ayan, so kakalasin ko na to. Tatanggalin ko muna tong blade niya, and then itong kanyang motor bubuksan natin. At saka i-disconnect muna natin yung mga wire niya. Ayan, so papakita ko sa inyo guys. Ayan, so focus natin. So kung mapapansin nyo, yan, so yung bagong-bago talaga yung pagka-connect ng connection niya. So yung mga insulator niya ay bagong-bago. Pero ang problema niya is mahina siya umikot at ang bilis niyang uminit. Kaya ito yung alamin natin. So tatanggalin ko ito. And then try natin siyang i-retap ulit. So hindi na natin sundin kung ano pa yung unang tapping niya. So i-retap na lang natin. So sundan nyo lang guys paano ito i-tap natin. Yan, so kung mapapansin nyo, kahit ganun lang ka iksi yung pag-andar niya, napakainit, sobrang init na yung motor. So tingin ko dito guys, may mali talaga yung pagka-tapping niya dito. Okay guys, so ito na siya. Nakalas ko na siya dun sa unit. Yan, so napakaliit ng wire, halos hindi na makita sa camera. Yan, ito siya. So ayan mga idol, no? Paliwanag lang natin. Papaliwanag din ni Kuya J Technology mamaya, no? Pero ito, kinalas niya yung motor. Sabi ko nga kanina, kung ayaw nyo na ito na hindi na gagawin sa halagang 180 pesos or 150, bumili na kayo na isang buong ganyan, no? Pero dali nyo itong metal, ito, yung square, no?
Ang ginagawa ko niyan, nilalagari ko yung gilid nito eh. Nilalagari ko yan. Nung ako may shop sa may Bulacan, nilalagari ko yan, tinatanggal ko yung tanso, binibinta ko yan per kilo. Tapos yung matitira dyan na plato, yan ay dinadala ko sa Raon para ipalit doon sa bagong motor na ibibigay sa yung ganito rin ang sukat, no? Tapos pag mabili ka mga idol, yung shafting, dalhin nyo yung shafting kasi kailangan sukatan yung bilog niyan. Okay? So, tips ko lang sa inyo guys, kapag may ginalaw tayo sa electric fan, yan sa winding ng electric fan, so hanggat maaari ay iingatan natin hindi magkaputol-putol yung wire. Dahil yun ang problema kapag nagkabali-baliktad yung tapping natin. Yan, so nagkamali-mali na yung tapping, so magkakaproblema na yung electric fan. So gaya ng electric fan na ito, so napansin ko na mahinang umikot yung rotor niya. Yan, mahinang umikot yung electric fan na ito at saka ang bilis uminit. Yan, so ito yung kanyang problema. Now, kinalas ko na lang lahat yung mga wire niya, so hindi na ako nagmatter kung anong kulay yun. So susubukan ko na lang gawa ng panibagong tagging to. Yan, so ibig sabihin niya mga idol dyan ni Kuya J Technology, susubukan niyang i-wiring ulit, no? Papalitan niya yung wiring kasi clockwise at counterclockwise ipapariwanag niya sa atin kung paano ginagawa ang winding. Kasi hindi pwedeng magsalubong at pumutok yan. Kasi pag nagsalubong ang positive negative yan, sunog yan mga idol. Na po ay maging successful yung paggawa natin ngayon. So sinishare ko lang to sa inyo, baka makatulong din kung sakaling may ganitong problema yung mga electric fan nyo. Yan, so una natin gawin guys, dahil di natin alam kung alin ba dito yung magkapares. Yan, so kung pansinin natin, ayan, ito siya. So dito banda kabila sa left side, ayan, so may apat siya na out na wire. And then sa right side naman, meron ding apat. So right and left, apat magkabilaan, no? Yung tinatawag na counterclockwise, clockwise. Kasi meron yung tinatawag na continuity mga idol. Pag tinester mo yung kanan, papunta sa kaliwa, makikita mo ang palo. Yun yung dumudugtong sa kanya, okay? So, ibig sabihin, mayroon siyang 8 out na wire. So, may apat ito na out na magkapares. Ayan, so yun ang hanapin natin. Ayan, so pagpaparis-parisin natin siya para malaman natin yung yung kung alin ba dito yung magkasama. Ayan. So, gagamit muna tayo ng analog tester. Ayan, so hanapin natin yung pares niya. Ayan. So, pasensya na kung hindi masyado makita yung mga wire niya kasi napakaliit. Ayan, so kung pansinin natin tong mga wire niya, parang hati siya ng dalawa. Meron sa left side, 4. At meron din sa right side, 4. So, ito guys, kung pansinin natin, ito yung beginning ng mga winding niya dito. Itong inner at saka itong outer na winding. At saka ito naman yung end. Ayan, so hahanapin na natin guys yung magka-pares nito. So take note guys na ito yung beginning at ito yung end. So yung end ay nasa right side at yung beginning naman nasa left side. Ayan, so try natin itong isa. Ayan, so parang hindi na makita sa camera pero makikita yan kapag ginamita natin ng tester. So nakaset ako ng extend. Extend times 10 mga idol. Resistance. Dito natin hanapin sa kabila yung times 10, pares niya. Okay? Ayan. Analog tester yung gamit niya mga idol. So ito wala. hanapin lang niya yung continuity niyan, yung kadugtong. Ito wala din. From end to start. Start to end. So yun mga idol. Yun ang Kung pumalo. mapapansin nyo guys, Ilan kung pumalo yung tester natin, so ibig sabihin ito yung magkapares. Ilan ang value? So Ayan. sukatan ng value. So mamarkingan natin siya guys. Meron na akong ginawa dito masking tape. Ayan, mamarkingan So yung mga natin idol, siya. Ito yung gawin nating minarkingan niya. number 1 na pares. Ayan, number 1. Nilagyan niya muna Ayan. Then sunod natin kukunan itong isang wire naman. Pinagdugtong muna. Hanapin naman natin yung pares niya. So, ganyan mga idol ha, ganyan naman gagawin. Yan, so ito yung magkapares niya. Ito yung kapares na bilang wire. Then markingan din natin. So yan mga idol ha, putulin ko muna. Ang hinahanap niya dyan mga idol yung number 1 to
2, 3. No? Number 1, 2, 3. Kung titingnan mo, backward natin. Ayan o, tinitester niya ang continuity. O, minamarkings niya lang muna yan. Ito yung una niyang tinester na may continuity 1. Ito naman yung 2. No? Kung gagamit kayo ng analog tester, ilagay niyo sa times 10 resistance. No, kahit local na ano lang, tester. Okay? Yan, ganyan. Okay? So, yan, play natin. Yan. So, meron na tayo marking na number 2. Then, ito namang isang wire. Okay. And then, wala. Okay. So, merong Ito. reading. So, ito yung pares niya, guys. Ayan. So, yan mga idol, tinan nyo to. Ito. Ito yung tester, no? Okay? So, pwede kayo makabili ng tester na ganito na mura lang. No? Okay? So, yan. Pares na pares siya, Sanwa rin. Ay, hindi, Broadway pala ito nga. Okay, Broadway. Okay? Yan. Chucho! Then, markingan din natin. 1, 2, 3. Yan. So, dahil walong pares lang to, so, itong natira, ito yung magkapares. So, parang siguro natin, Tester. pwede natin siyang testeran. So mga idol, teka, hindi pala napalawanag dito ng Kuya J Technology. Isasabihin ko na rin sa inyo na kapag nag-tester kayo dito, pansin nyo yung dulo niyan, hinihinang yan para masunog yung tanso, no? Yun lang naman kasi pag sinolder mo yan at nababalot pa yan ng tanso, wala yan. Ang ginagawa kasi tinutubog to sa rugby, no? Yan para magdikit-dikit yan. Okay? Hindi maghiwalay. Ayan. So, ayun, So, ito nakita talaga mo. yung pares, guys. Yun ang pares. Okay? So, markingan din natin to. Number 4. So, dahan-dahan lang sa paghawak niyan mga idol kasi manipis talaga yan. Konting mo lang dyan, putol yan. No? Okay? Okay, so meron na tayo na markingan. Ito na yung pares so, ng mga wire. Ito yung pares na number 1. Yan, number 2, saka number 4. Then, next natin gawin guys is kukunan natin siya ng resistance rating. Yan. Or Okay, mga idol. ohms rating. Cut ko muna ha. So, ito mga idol, dapat meron kayong alam sa basic ng pag-tester, no? Pag-aralan yung mabuti dito naman sa ating YouTube, marami diyan mga pwede kayong maging reference, no? Kasi kailangan meron kang alam, no? Tungkol sa resistance value. Kasi pag hindi mo yan ginawa, ay paktay ka dyan, sigurado yan, no? No, paktay ka dyan. Sunog yan pag nagkataon. So, gagamit tayo ng para mas mabilis. Gagamit tayo ng digital tester. Okay, dalawa na Okay. ang ginamit niya, digital tsaka analog. Okay? Dito kasi digital, makikita lang niya yung number. No? Okay? So dito sa kaliwa natin mga idol, shout out dito sa kay Nonoy D. James Lloyd. Kay James Lloyd, natulungan natin yan. Nagpadala tayo dyan ng kaunting tulong sa kanya. Sa kanyang dahil lumingi siyang pambili ng bigas, no? Sana kung ano man ang itinulong natin sa kapwa natin mga idol, ay sana ay pahalagahan naman nung tinulungan natin, hindi yung malalaman natin ay sa iba pala niya ginamit, no? Hindi ganon. Okay? Pag tinulungan kayo, pahalagahan yung mga idol, kasi once lang yan pumasok sa buhay natin, yung mga taong tutulong sa iyo, tapos dapat marunong kang magpahalaga. So, unahin natin and then dapat meron din tayong papel na pagsulatan ng makukuha nating data, yung kanyang resistance. So, lagyan lang natin dito ng numbering 1, 2, 3. So, dito, yung ninanumber niya na yan mga idol, ang ibig sabihin niyan ay kailangan niyang malaman ang number 1, number 2, number 3, number 4. Ang number 4 yun yung 0. Yun yung neutral o hindi siya andar sa switch. No, ang number 1 ang ikot, number 2 medyo malakas,
Number 3, pinakamalakas. Oh, so ibig sabihin nito, ito yung pares number 1, number 2, number 3, at saka number 4. Yan. So unahin natin kuna ng resistance. Itong pares number 1. Okay. Yan. Digital lang gamit niya. So nakaset ako ng ano, set natin sa Times 2,000 ohms. Yan. 2,000 ohms. Kuna natin siya ng resistance. Dulo-dulo lang. Okay. Okay. 424. Meron tayong nakuha ang rating na 424 424 ohms. ohms. Yan. Ohms. 424 ohms. And next, ito na namang number 2. So kapag hindi natin makuha, walang mag-display dito guys. So lipat mo sa 200 ohms, baka yung sa speed yung nakuna natin, so mas mababa yung ano. Okay. So meron tayong nakuha na 93 ohms. 3 ohms. So yung pares number 2, 93 ohms. And then itong pares number 3, kukunan din natin. Okay. So meron siyang 228 ohms. So ohms ang ano. 228 ohms. Ohms. At ito namang pares number 4. Okay. So, Patuloy ko muna mga idol, no? Cristiano yan, meron tao sa labas. Kuya, ano yun? Okay. May tao sa labas. Tingnan mo ngayon. Hindi, tingnan mo at may kinuha siya doon sa bubong. Okay, so yan mga idol. Bakit magtatanong kayo? Bakit iba-iba naman ang value ng resistance pero pare-pares ng lakas? Diba? So mamaya panoorin natin. meron tayong nakuha ang 147 ohms. Yan. Okay, 147 ohms. So nakuha na natin yung ano, resistance ng bawat pares ng winding. So itabi muna natin to at dito focus muna tayo dito sa nakuha natin dito. Dito. So yung pinaka basic na no, basic na diagram ng isang motor. So meron yang ano, main winding, halimbawa ito yung kanyang main winding. Okay. And then meron ding auxiliary winding. Ayan. So hindi muna natin i-tap siya. So ito yung kanyang main. At ito yung kanyang auxiliary winding. Okay? So kung i-tap ko ito dito, tapos susuplayan ko siya dito. Yan. At maglalagay ako ng kapasitor dito. At susuplayan ko rin itong side na ito ng main winding. So ito yung magiging line. Line 1. Yan. So dito pinuputol kapag naglagay tayo ng thermal fuse o yung parang ganito. Yan. Dito putulin natin mga idol para sa inyong kaalaman anong purpose ng thermal fuse dyan, para pag masyadong mainit siya ang puputok na una, no? Puputol lang yan, magkakat yan, no? Kakat niya, tapos kasi automatic para hindi ma-damage yung motor. Yun ang purpose nitong thermal fuse na yan, no? Na idinudugtong dito sa line 1 papuntang capacitor. Tapos dito naman sa line 2, coil, auxiliary. Ito yung main, tapos ito yung line 2. Okay? Naintindihan nyo mga idol? O, yan ang diagram ng ating paggawa ng winding ng motor ng electric fan. Then i-series connection sa may linya o tinatawag natin na common line dito. Yan. common line. Okay? Now, kung i-connect ko to dito at susuplayan ko ito, so aandar na yung motor natin.
sa single speed. Oh, number Pero dahil 3 speed po itong 3 speed tong winding na ito. So maglalagay tayo ng speed. So mula dito, magdadagdag ako ng winding. Ayan. Bawa lang to ha. Okay. So kung pansinin natin, 4 yung nakuha natin reading. So isa dito auxiliary, isa dito main winding. tatlo. Ayan. And yung dalawa, yun ang speed. So magdadagdag ako ng dalawang Winding. ng winding. Okay. And then tap na naman dito dahil dalawa. Then winding na naman. Okay. So yung out ng speed natin. And then i-connect natin yan dito sa auxiliary natin. Ayan. So kung direksyon natin itap dito guys, so aandar na yung motor natin. Pero dahil kailangan natin ng speed, so nagdagdag tayo ng winding sa ating main winding para magkakaroon ng speed yung motor natin. Yan. So kung dadagdagan natin siya ng winding mga kajitek, ayan. So ito yung magiging Line high 2. speed niya. Ayan. Ito yung magiging high. Number 3. And then next, ito yung magiging medium or yung No. mid fan. Okay? Number 2 yan. Mid 2. And then itong pangatlo, Yun ito number yung 1. magiging low fan. Ayan. So, kahit sa ang out ng wire dito, kung susuplayan natin at susuplayan natin yung isang linya natin, Common. Yung taas so mga idol. aandar yung motor Ito natin. mga idol ah. Paliwanag ko sa inyo. Ayan o. Ito yung common. Isang linya, dire-diretso. Yung single na wire. Common yan. Yung tinatawag na common. Green. Pag sa wire ng top yan. Ang common yan sa... Pag nagbili ka na ng isang buo na yan, kulay green. No? Oh, ito white. Ang white is number 1, red number 2. Tapos yellow, ay hindi yellow ang capacitor. Tapos black ang number 2 pala. Red ang number 3. Yun. So, ayun yung 1, 2, 3, low, medium, high. So kung susuplayan natin at susuplayan natin yung isang linya natin, so aandar yung motor natin. Ayan. So sana po ay nasundan nyo ako. So next natin gawin guys is itap natin ito base dito sa ginawa natin. So kung ito yung main winding natin, so ito yung magiging beginning natin. Ayan. And then ito yung end. And then ito naman yung magiging beginning ng speed 1. I mean itong medium speed. And then ito yung magiging end niya. Beginning naman ito ng isa pang speed Low. winding. At ito yung magiging end. At ito yung magiging beginning ng auxiliary winding at end ng auxiliary winding. Okay? So sana po ay nasundan nyo ako guys. So next natin gawin is mag-tap tayo dito ng wire. So kung pansinin natin yung data na nakuha natin, yan ito siya. Ang sikreto para malaman natin kung alin ba yung main winding at saka yung auxiliary winding at saka speed winding. So ganito lang siya mga kajete. Yung pinakamataas na nakuna natin ng resistance. So alin ba dito yung may nakuna natin ng pinakataas na resistance. So itong number 1, yan. Sinin natin, meron siyang 424 Yan ang ohms. high. So ito yung ating main winding. Yan. And then pangalawa, ang sunod na pinakamataas, which is itong number 3. Yan. Ito yung ating auxiliary winding. Yan. Ito yung ating auxiliary winding. At itong number 1 na pares, ito ang ating main winding. Okay?
And then itong speed, so kahit saan lang dito ang isunod natin sa pag-connect, magkakaroon na ng speed itong motor natin. Halimbawa, kung isunod natin i-connect si 93 ohms dito, so magbabago na yung speed ng motor. At idagdag natin si 147 ohms, si number 4, so magbabago na rin yung speed natin. Yan, so kung matatanong nyo guys kung bakit ba, paano natin masabi na ito yung high, medium at saka low, so kung babalikan nyo yung mga previous video ko, nasabi ko doon na habang tumataas yung yung bilang ng winding ay papahina yung ikot ng motor. So for example, itong high, pansinin nyo guys, itong high kung nakakonekto diretso dito, so wala to, so aandar na yung motor natin kasi complete circuit na siya. Ito yung maging isang linya natin at ito naman yung isang linya kung nakakonekto dito at mayroon tayong auxiliary at mayroon tayong kapasitor. So ito yung magiging high. Kung dadagdagan natin itong winding na ito, so kahit saan dito, itong 93 ohms ba or itong 147 ohms, so magbabago na yung speed ng motor natin. So magiging medium speed na siya. And then kung magdagdag pa tayo ng isa pang rounds ng winding dito, so mas lalong hihina yung ikot ng motor natin. So magiging low siya. Bakit? Dahil mas mahaba na yung winding. Yan. Mula dito sa main winding hanggang dito sa speed winding niya. Yan. So kaya nagkakaroon siya ng low dito. Okay? Okay guys, so medyo napahaba yung video natin. Kaya gagawan ko na lang ito ng part 2. So ayan mga idol, no? Paliwanag natin. Kasi dito mga idol, pinakita ni Kuya J Technology kung saan mo lang makikita yung winding, yung main tsaka auxiliary, at madidetect kung saan yan ang number 1, 2, 3, no? Basahin natin yung kanyang diagram, no? Babasahin natin yan. So itong L, yan ang tinatawag na common, no? Common. Dito ka mag-tap ng resistor, ay hindi, thermal fuse. Itong main winding, auxiliary. Pag pinutol mo ito dito, complete circuit na ito. Common, tapos number 3. Okay? So, ayan mga idol, no? Pasensya na kayo, mayroong deliberata. Tapos, yung sunod naman mga idol, ito medium, number 2. Tinap lang, dinugtong. Sinabi dito ni Kuya J Technology na habang humahaba yung winding, lalong humipahina ang motor. Okay? So, pwede ka mag-tap dito isa. 1. Pwede. Complete circuit na ito eh. 2. O, ito. Tapos 3 ito. No? So, ayan mga idol, abangan nyo na lang ang susunod na video from Kuya J Tech kung paano naman ikakabit natin itong motor na ito, no? So may part 2 ito mga idol. Salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo ngayong araw na ito sa diagram ng ating reaction video. Disclaimer po, tayo ay nagre-reaction para malaman natin naman kung ang ginawang video ay maganda o hindi. Please subscribe Kuya J Technology. God bless you all. Bye bye.